Bulldog. Okay na? Amen. Stars. Okay. So, patuloy po tayo. Pasensya na po, nawawala ang signal. Nawawala ang signal. So, ulitin ko po uli yung aking babasahin. Matthew 10:19 and 20. Datapat pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay pagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang nangagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. So, purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. At sabi nga rito, huwag tayong mabalisa, Huwag tayong mabalisa. Halimbawa, dahil minsan pag tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon o naghahayag ng salita ng Panginoon, kasi ang topic natin is more mobilized for the harvest o yung pag-aani. Sabi nga sa Biblia, marami ang aanihin, ngunit kokonti ang mang-aani. So tayong mga mang-aani, tayong bilang inatasan ng salita ng Panginoon, kagaya nga nung time na si Jesus Christ ay naghayag ng kanyang mga salita, nagtuturo sa kanyang mga disipulo, tinuruan niya itong kanyang mga disciples. Bago lumabas, bago sila nangaral, ay tinuruan ito talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama nila ito sa kanilang paghahayag ng salita ng Panginoon. Sa pagtuturo ng ating Panginoon, tinuturuan talaga sila ng salita ng Panginoon. Itong mga disipong ito, bago sila humayo, At bago sila humayo ay hinintay pa nila yung kanilang wisdom na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Walang iba kundi ang Espiritu Santo, kasi yun yung kanilang gabay. Doon sila hihingi ng kanilang karunungan, So, dahil sa panahong na yon, hindi na nila makakasama ang ating Panginoong Hesukristo, At sabi nga ay huwag tayong mabalisa. Kung tayo ay nagdahayag, minsan sabi nga natin pag tayo ay pupunta sa isang lugar, mag-outreach, o kaya ay may gusto kayong kausapin o magbibigay ng patutuo sa ating mga nakakasama, or kung gusto niyo na buksan ang salita ng Panginoon, minsan nagkakaroon tayo ng takot, di ba? Ang mga mananampalataya minsan ay nagkakaroon ng takot. At sasabihin natin sa sarili natin, parang hindi ko kayang maghayag ng salita ng Panginoon. Parang hindi ko kayang ipakilala kung sino si Kristo sa buhay nila. Parang gano'n, yung bang nagkakaroon tayo ng alinlangan, nagkakaroon tayo ng takot. Bakit? Dahil ayaw natin na tayo ay mapagsabihan o mapagsalitaan ng hindi natin na yung ayaw natin mapakinggan o marinig sa kanila, di ba? So, sabi ni Lord, huwag tayong matakot. Sabi niya, dahil bilang mga anak ng Diyos, meron din naman tayo, binigyan niya tayo ng lakas ng loob, Binigyan niya tayo ng wisdom, binigyan niya tayo ng Espiritu Santo upang tayo ay makapagdala ng salita ng Panginoon. So, itong Spirit, ito ay, sabi nga, huwag tayong matakot kung ano ang ating sasabihin, lalong-lalo na kung tayo ay nasa misyon, nandun sa outreach natin, nandun tayo sa ating mga gawain sa labas ng church. Huwag tayong matakot sapagkat si Christ ay parati naman natin niyang kasama. Hindi niya tayo bababayaan. Si Moises nga, alala niyo ba si Moises? Sabi nga niya, anong sinasabi doon sa Exodus 4:12? Kasi si Moises, hindi siya yung tao na hindi siya yung tao na yung ibig sabihin magaling magsalita. Di ba si Moises, ang kanyang kapintasan niya ay siya ay isang bulol, Kanya halos ayaw niya magsalita, kundi sino inuutusan niya si Aaron. Kung may pangungusap ang Panginoon sa kanya, i-relay niya yung kay Aaron, So, to si Moises, sabi nga sa Exodus 4:12, ngayon nga yumaong ka at ako'y sa iyong bibig. Yun ang sabi ng Panginoon kay Moises.
sa iyong bibig. So, ibig sabihin, si Lord ang magtuturo sa kanya. Si Lord ang magsasalita sa kanya. The Spirit ng Panginoon ang siyang magbubuka ng kanyang bibig. At sabi, aking itutuloy, no? Yaon nga, ngayon nga yumaong ka at ako'y sa iyong bibig. At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. So, ganun din naman tayo habang tayo nagdadala ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Si Lord ang magtuturo sa atin. Si Lord ang magsasabi sa atin. At si Lord ang magbubuka ng ating bibig kung ano yung ating sasabihin. Ano? Kasi siyempre, minsan pagka tayo nasa outreach natin, hindi naman natin alam kung tayo halimbawa nagdadala ng salita ng Panginoon o nangangaral, hindi natin alam kung sino-sino yung ating pangangaralan, di ba? Hindi natin alam kung sino-sino yung ating makakausap. At hindi naman natin alam kung anong level ng tao ang ating makakausap. Pwede ba yan ay mga marurunong, hindi marurunong, mga matataas ang pinag-aralan o ang pinag-aralan nila ay mabababang pinag-aralan. Pero si Lord, di ba, naalala natin, si Christ, nung namili siya ng kanilang mga apostles, na apostoles niya, ano pinili niya? Bigay mo yun, bigay mo yun. Ang pinili niya, hindi siya namili ng mga matataas na tao. Yan. Hindi siya pinili ng matataas na tao, no? Ang pinili niya ay yung mga mangingisda, mga mabababang tao. Mga mabababang tao ang kanyang pinili, no? Kaya, pero sila yung binigyan ng Panginoon ng wisdom. Sino? Si Pedro, si Juan, yon ang mga kanilang pinili. Hindi siya namili ng doktor, hindi siya namili ng mga mayayamang tao, kundi ang pinili lang nila. Puro nga mabababang katatayuan sa kanilang mga buhay, hindi ba? So, kung si Christ ay wala siyang pinipiling tao, wala siyang pinipiling na paglilingkuran, ano? Kagaya natin bilang mga servant ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon, kinakailangan magsasalita tayo tungkol sa kaligtasan at sa pag-ibig ng Diyos kahit anong uri ng tao ang ating makakaharap. Because the Lord will give us wisdom. Ang Panginoon ang bibigay sa atin ng wisdom at ang Panginoon ang magsasalita sa atin. At siya yung magbubukas ng ating mga bibig para magsalita sa kanila. Because tayo yung mga mapapalad tayo dahil tayo ay yung mga taong pinili ng ating Panginoon. Di ba? So, si Moises, kaya siya ay nakapagsalita dahil tinuruan siya ng Panginoon. Binigyan siya ng kaalaman, binigyan siya ng wisdom ng ating Panginoon. At ganoon din ang sinasabi sa Acts 4:8. Anong sinasabi sa mga gawa? 4:8 na magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda. So, si Pedro dito nagsalita sa mga matatanda, no? Binigyan din siya ni Lord. Inanuhan din siya, binigyan siya ng Espiritu Santo, binigyan siya ng wisdom, binigyan siya ng lakas ng loob para makapagsalita sa mga pinuno at sa mga matatanda. Diba? Kasi dahil sa mga bagay na yon, kung ang pipiliin lang natin yung kung tayo maghahayag ng salita ng Diyos, doon lang sa mga mabababa, kumbaga doon lamang sa mabababang level na tao, ay hindi natin, ay namimili tayo ng ating pagsasabihan. Pero dapat talaga na hindi tayo mamimili kung sino yung ating pagsasabihan. At kinakailangan meron tayong pananampalataya na yung kung sino man ang ating makakaharap ay kaya nating harapin sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Walang iba kundi yung kalakasan ng ating loob, ano? So, at ito mga
itong mga disciples ni Lord, itong kanyang mga apostoles ay pinaghanda na niya ito bago niya pahayuin. Ano? Sabi nga niya, tandaan nyo, pag kayo ay nangaral na ng salita ng Panginoon, ay makakaranas din kayo naman ng persecution o pag-uusig. So, itong pag-uusig na to ay mararanasan ng bawat apostoles o naranasan ng bawat apostoles o bawat lingkod ng Panginoon ay mararanasan. Hindi ibig sabihin kung tayo ay inuusig, tayo binabato or sinasaktan, hindi lang sa ganoong paraan. So, 'di ba, sa panahon ngayon, yung pag-uusig na nararanasan natin, yung mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay. Minsan ano 'yan, mga problema natin. Yan, nararanasan natin sa ating buhay 'yon. Mga pananalita, 'di ba? Nararanasan natin. Na minsan nakakatanggap tayo ng salita na hindi hindi natin kaaya-aya nating tanggapin, ano? So, kung yung disciples mga disciples ng Panginoon ay nakaranas ng pag-uusig, tayo rin naman mga Kristiyano at mga anak niya ay nakakaranas din ng pag-uusig o ng persecution o mga iba't ibang mga pagsubok, ano? Pero hindi tayo nag-iisa. Sabi nga, si Christ ay ating parating kasama. Sabi nga dito, sa binasa ko, di ba? Siya yung magtuturo sa atin. Siya yung magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge. So, the Holy Spirit, ang Espiritu Santo ang magsasalita sa atin, ano? So, sabi nga, at ito ang bawat mananampalataya, di ba? Pag tayo nasa outreach natin, minsan pagka tayo mga nagsasalita sa gusto nating sa sa salita ng Panginoon, hindi naman tayo sa atin sa church natin, hindi naman tayo pinalalabas ng ating pastor na wala tayong alam, di ba? Si Christ nga, yung kanyang mga disipulo, kanyang tinuruan muna yun bago niya pinahayo. Ang tagal niyang nakasama hanggang siya ay bago mamatay, kasama niya yung kanyang mga disciples, mga apostoles, kasama niya. Tinuturuan niya yun araw at gabi. Nagpupuyat sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, kaya sila ay ibig sabihin may lakas ng loob at may matatag na pananampalataya. So, ganun din naman tayo bilang mga mananampalataya. Si pastor ang nagtuturo sa atin, tinuturuan niya tayo. Paano tayo magiging matatag, paano tayo hindi naman sa talagang lalaban, ano? Kung paano tayo makikiharap sa mga tao at paano natin maipapahayag ng maayos ang salita ng Panginoon. Kasi sabi nga, kukunti na ang mag-aani, kaya tayo kinakailangan bago lumabas, equip muna tayo or meron tayong kaalaman sa salita ng Panginoon bago tayo lumabas o bago tayo humayo, ano? Pero dapat hindi tayo hindi tayo matatakot pag tayo ay nagdadala na ng salita ng Panginoon. Siguro naman yung mga nagmi-mission diyan, yung mga nag-outreach diyan, nararanasan nila 'yon, ano? Nag-aaral muna sila bago sila lumabas, ano? Dahil ito yung importante na ating dapat malaman. Ito yung importante ito na dapat ito ay meron tayong alam sa salita ng ating Panginoon, ano? Kasi hindi natin alam pagdating ng panahon kung tayo nagdadala ng salita ng Panginoon at hindi ka nag-aral ng salita ng Panginoon o hindi ka nakakapagbasa ng Biblia, ay baka mamaya meron tayong makakasalamuhan na magsasalita sa atin ng hindi karapat-dapat, hindi ba? So, tingnan natin yung sabi nga sa John 14:26,
So, alam naman natin kapag tayo ay nasa kapag tayo ay nasa labas at tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon, ay alam natin ang Espiritu ng Panginoon ay parating nasa atin, nakagabay parati sa atin yan. So sabi nga sa John 14:26, sabi dito, datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama na sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa lahat na sa inyo'y aking sasabihin. So ano ibibigay ni Lord sa atin? Kung sino yung mang-aaliw, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, no? Kumbaga yun ang mga aliw at yun ang magsusugo sa atin at siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay upang minsan, di ba, pag tayo yung mga nagtuturo, meron tayong nakakalimutan. So, si Lord nagpapaalala niyan, pinaalala niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinaalala sa atin yung mga bagay na dapat nating sasabihin, hindi ba? So, ganun din sa 2 Timothy 1:7. Sabi dito, 2 Timothy 1:7, dahil tayo ay mga tayo ay taga-dala ng salita ng Panginoon. Sabi nga, ihayag ang salita ng Panginoon sa buong kinapal. Sabi dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. So, pag tayo nagdadala ng salita ng Panginoon, kinakailangan hindi tayo matatakot. Hindi bibigay sa atin ng Panginoon yung takot. Natatakot tayo dahil ay mas marunong yan sa akin. Diba? Natatakot tayo dahil mas mayaman yan sa akin. Diba? Natatakot ako dahil mas maganda yan sa akin. Diba? Yung mga ganong pero hindi Pero kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, sino man ang iyong makakaharap, kinakailangan huwag tayong matakot. Dahil meron tayo the spirit ng binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng hindi pagkatakot, Sabi niya, binigyan niya tayo sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear, di ba? Kundi ng kapangyarihan, power ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon, at ng pag-ibig at ng kahusayan. Okay? So, pag-ibig at kahusayan. Yan ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Yan ay matatagpuan sa 2 Timothy 1:17. So, kung tayo ay makakaharap sa iba't ibang mga pagsubok, yun ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Tayo'y manatili or kinakailangan na stand firm in our faith. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Kasi yung the Holy Spirit magbibigyan talaga tayo ng words, mga salita para salitain mga salita na dapat nating salitain tungkol sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So, kung tayo talaga sa totoo, sa panahon ngayon, di ba, nakikita nyo, pagka pinahayag yung gospel, no? Yung gospel. Kasi itong gospel na to, ito yung ayaw tanggapin ng mundo, Ayaw yan tanggapin ng mundo. Ayaw nila. Ano ba yan? Bakit ganun? Di ba, yung minsan yung mga Kristiyano, kadilang inuusig. Sabi nila, ay, mga Kristiyano pa naman yan. Ano yan? Anong dala niyan? Ay, di salita ng Panginoon. Puro na lang salita ng Panginoon. Ang dala-dala niya mga Kristiyano yan. Pero hindi nila alam, yung ating ibinabahagi ay hindi mga pansamantalang kaalaman. Hindi pansamantalang kaalaman ng kabunduhan, ng mundo. Kundi ito ay
salita or word ni Lord, ang salita ng Panginoon ay ito yung makapangyarihang salita sa lahat, di ba? So, kung tayo ay nagkakaroon ng, kung tayo na-face na kung tayo ay humaharap sa mga persecution, kinakailangan meron tayong kalakasan, strength, malakas ang ating pananampalataya. Kasi pagka mahina ang ating pananampalataya, ano ang consequence mo? Diba? Minsan natatalo ka na parang nawawalan ka ng pananampalataya, parang sabihin parang nag-aalin lang ka sa iyong sinasambang Diyos, ano? So, kinakailangan huwag tayong matakot. Huwag din naman tayong magulibihanan. Huwag tayong mag-worry. Dahil ang spirit ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng courage, ng kalakasan na ating kinakailangan, ano? Sabi ko nga, ang mga disipulo, nung sila ay humayo, talagang meron silang kapangyarihan. Binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoong ng Espiritu Santo. So, at ganoon din naman tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon, binigyan din naman tayo ng Espiritu Santo, hindi ba? Binigyan tayo ng ating Panginoon. Yun nga yung ating yun nga yung ating panglaban, no? So, habang tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon, sabi nga, yung persecution ay kaakibat na natin yan, ano? So, kaya kinakailangan tayo ay bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan tayo ay habang tayo ay nagdadala ng salita ng Panginoon, naghahayag ng salita ng Panginoon, kasi dapat talaga ihayag ang Panginoon at ang kaligtasan, ang kaligtasan ng bawat isa, kasi hindi mahalaga itong pagkatao nating to, ang mahalaga yung ating kaluluwa, yung pangalawang buhay, yun ang mahalaga. Dahil sabi ko nga, pag tayo namatay, saan tayo pupunta? Babalik tayo sa lupa, kasi doon tayo ginawa ng Panginoon, sa alikabok. So, galing tayo sa alikabok pa rin tayo babalik. So, pagdating ng panahon, yung ating espiritu, yun yung haharap sa ating Panginoon, at yun yung i-judge ni Lord kung ano nagawa mo dito sa libutan. So, bilang mga anak at ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos at bilang tagasanod ng Diyos, at tayo naghahayag ng salita, kasi sabi nga, ipangaral ang salita ng Panginoon sa buong kinapan. Diba? Maraming aanihin, pero kokonti ang mag-aani. So, bilang tayo mga mag-aani, kinakailangan expect na natin sa ating mga sarili na merong magre-reject at magre-reject sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, hindi tayo ang nire-reject ng mga tao, kundi ang nire-reject ng mga tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Unang-una siya bago tayo ma-reject, di ba? Then, sabi ko nga kanina, huwag tayong matakot. Don't fear. Don't worry sa mga bagay na yun. Dahil manghawakan lang tayo sa ating pananampalataya, at tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. At ipangaral ang salita ng Panginoon ng may katapangan. Di ba? May tapang. Huwag tayong mahiya. Siyempre, minsan sa tao talagang dumarating yung panahon ng pagkahiya, nahihiya. Pero before tayo lumabas sa ating tahanan, sa ating mga church, at dala-dala natin ang salita ng Panginoon, hingin natin ang guidance ng Holy Spirit na magkaroon tayo ng tapang na ihayag ang salita ng ating Panginoon. At sa hulit-huli, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kung tayo may takot sa Diyos, marunong tayong sumunod sa ating Panginoon. Hindi po ba? Sa bawat isa sa atin, dahil
Kung tayo ay walang takot sa Diyos, yung gusto ng laman at yung nais ng yung gawa ng yung nais ng laman at saka yung gawa ng sanglibutan, yan ang nating magagawa dahil wala tayong takot sa Diyos. Pero kung meron kang takot sa Diyos, kung ano ang inuutos sa iyo ng Panginoon ay iyong susundin. Lalong-lalo na yung hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais o karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Diba? Naiiwasan mo yung pagkakasala. Hindi naman natin masasabi na tayo hindi magkakasala sa araw-araw diba? Dahil tayo nasa laman, talagang naandyan ang kasalanan sa ating paligid. Pero at least talagang tayo bilang mga mananampalataya, yung ating pagkakasala ay nare-realize natin, naunawaan natin, na nararamdaman agad natin na ako'y pala'y nagkasala. So, ano ang gagawin ko? Kinakailangan tayo ay mag-repent. So, sa bawat isa, nakikinig ng salita ng Panginoon, importante po na ang salita ng Panginoon ay ilalagay natin sa ating mga puso at isipan. Kaya importante rin naman na tayo ay parating mag-aral ng salita ng Panginoon at magbasa ng Biblia. Kasi lahat ng kasagutan, lahat ng katanungan natin ay dyan natin makikita sa salita ng Panginoon. Naandyan din yung mga katugunan at yung mga katugunan ng ating mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, number 3. So sa pagtatapos po at sa huling-huli ay isa ko. Magsasama rin ako. So, hindi ko makita yung aking isang papel. So, sabi nga, kung tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, kinakailangan tayo ay huwag tayong matakot. Yung nga sinabi ko sa inyo kanina, huwag tayong matakot at panindigan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? So, kaya kinakailangan na, sabi nga sa Revelation 2:10, be faithful even to the point of death. Kinakailangan na tayo maging tapat hanggang sa ating kamatayan. Di ba? Naalala natin nga si Esteban. Naalala niyo ba si Esteban hanggang sa siya ay pinatay, di ba? Dahil siya yung tinanggal siya dahil siya nga ay isang nagadala ng salita ng Panginoon. Nung ginawa sa kanya, kinaladkad siya at dinala siya sa labas ng bayan at siya ay pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. Diba? Pero hindi niya ipinagkanulo o hindi niya ipinagkait yung kanyang pananampalataya. Kahit na siya pinatay na, papatay na, pero nakapanghawakan pa rin siya sa ating Panginoong Hesukristo. So, sana ang bawat isa ay ganun din kahit na dumating sa ating buhay, di ba? Ay talagang kahit sa pangkaraniwan naman natin pamumuhay, nagkakaroon tayo ng pagsubok sa ating buhay. Problema, kawalan, that is pagsubok sa ating buhay. Pero manghawakan lang tayo sa Panginoon at ibibigay niya yung nais. Ibibigay niya yun, yung ating mga pangangailangan. Lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Panginoon ayon sa Kanya. Hindi naman, ang Panginoon naman, hindi naman yan maramot ang kailangan lang natin tayo ay humingi sa Panginoon. Sabi nga, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Di ba? So,
kinakailangan lamang na manindigan tayo sa ating pananampalataya. And the Lord parating nasa ating tabiyan. Ang Panginoon ay parating sa ating tabiyan, ano? At alam naman natin na tayo ay mga tinawag ng Diyos, tayo ginawa niyang anak, tayo mga inampon niya, tayo ginawa niyang tunay na mga anak, hindi niya tayo pababayaan magpakailanman. Ano man ang mangyari at ano man ang mangyari sa bawat isa sa atin, ano? Basta tayo manindigan lamang. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig at tayo po ay manalangin. Sa ating pagtatapos, dakila ka o Diyos. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito, sa iyong pag-ibig na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, dalangin namin sa iyo na bigyan mo kami ng tunay na katapangan, Panginoon, O God, upang aming maipahayag pa ang iyong mga salita sapagkat ito ay mahalaga sa bawat kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, O God. Lord, bigyan mo kami at maging matatag kami sa aming mga pananampalataya, sa iyong mga salita na aming mga naririnig, sa iyong mga salita na aming napag-aaralan, O God, na ito ay titimo sa aming mga puso at mga isipan, Panginoon, na ito ay maging kalinawan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, O God. Salamat sa gabing ito, salamat sa ika-8 araw ng aming online speak live, Panginoon, O Lord, at dalangin namin sa iyo ang aming mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga dinadaanan ng bagyo sa mga kasalukuyang ito, Panginoon, O God. Pakaingatan mo po sila, bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng kapayapaan ng kanilang kaisipan, Panginoon, O God. Maraming salamat sa iyo lahat, Lord, ang kapurihan, sa iyo namin tinataas ang aming mga buhay, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na tunay at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man, Panginoon. Maraming salamat at pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, shout out po sa aming sa Foam Family Antipolo, ganun din po sa Piodoran, sa Tapel at sa Badian, ano? Sa kay Brother Chris Paraiso, Fatima Bantoy, Elisandro Reyes, shout out, Kabilyar Jesse, Leia Floron ng Dulong Crusher, shout out, and Dulong Crusher Family Antipolo, Janet Lego, Altea Hieronimo, Maria Izumi of Japan, from Japan. So, Jing, Sister Jing, Ropio and family, Cubao, Ikang Katamora. Taga saan to? Shout out po sa inyong lahat. So, reminders po, join us every night from 7 p.m. onwards po, no? For 100 days of Speak Life. So, maraming salamat po sa bawat isa and God bless po.